Noong nakaraang linggo at magpahanggang ngayon, hinahagupit tayo ng mga bagyo. Pero hindi sagabal ang malakas na hangin at ulan upang muli naming pagtagpuin ang mga nawalay na anak sa kanilang mga magulang. Saksi ang pagsusungit ng panahon sa muling pagngiti sa kanila ng langit. Magandang gabi. Ako si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wekos, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makakita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, si Boy Pipi, sino ang magsasalita para sa kanya upang sabihin na siya ay nawawala? Mas maganda na lang siguro kung namatay siya para alam ko kung maganda ang ano niya. Pero kung ganyan nawawala siya, hindi panatag ang kalooban ko. Para akong namatayan ng isang anak. Didinggin kaya ni Ala ang panalangin ni Arapia na makita ang pinakamamahal niyang anak? Kahit umulan, umaraw, hinahanap ko pa rin ang anak ko dahil kahit wala akong sabi ko, kahit wala akong kayaman ng basta lang yung mga anak ko buo. Lahat ko nakikita. At si Dodong may kapansanan sa pag-iisip at sa Pako raw siya nakatira. Pero maraming lugar na Pako ang pangalan. Saang Pako kaya siya ihahatid ng aming programa? Yun, yung kahoy na malaki. Oh, Ganun. anong meron doon? Ganyan, tapa ko. Tapa ko sa lawa. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sadyang may mga bagay na hindi na nangangailangan pa ng mga salita upang mailarawan ang pinagdadaanang pagdurusa. Hindi na rin kinakailangan ang mga pangungusap upang malaman natin ang kinakailangang tulong ng ating kapwa. Ganito ang nangyari kay Boy Pipi at ito ang kanyang istorya. Masaya at punong-puno ng sigla. Yan ang buhay ng batang ito sa piling ng kanyang pamilya. 15 taon siyang binusog ng pagmamahal at kalinga. Pero sa isang ihip lang ng hangin, bumaliktad ang ikot ng kanyang kapalaran. Ang batang yon, heto na ngayon. Madungis, nanlilimahid at gusgusin. Isa na siyang palaboy. 6 na buwan ng pag-alagala dito sa Binyan, Laguna ang bata. Ang suspetsa nila, siya ay naligaw at ngayon nawawala. Mga 3 araw, nakita ko nakahiga na siya dyan. Paano, naaawa ako, wala man akong magawa. Pag ganyan-ganyan na lang siya, magmula noon. Nakikita ko po yung bata, napapansin ko dyan, namumulot ang basura ng mga tira-tira kinakain. Tapos yung mga prutas sa mga bulok, ayun, dinadampot nila yan, kinakain nila para na siya mabubusog. Maski sino sa kanyang mga kasama walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Isa kasi siyang Pipi. Dahil dito, binansagan siyang Boy Pipi. Mula nung ito'y naligaw, dito sa bus terminal na ito napadpad si Boy. Dito siya nakatagpo ng mga taong may bukal na kalooban, ang pamilya ni Jaime. Bumula ko sa tindahan, lumapit sa akin. Lumapit sa akin sa tindahan. Humingi sa akin, ganyan lang, ganyan. Yun, nalaman ko Pipi pala. Ay ko, saan ka na uwi? Ayun. Hindi, ay ko, dito mo lang sa amin. Baka lang kung sa mapadpad ka. Kargador sa bus station si Jaime at isang araw sa kanyang trabaho, namataan niya si Boy na inakala niya'y isang pasahero. Nakaupo raw kasi ito sa waiting area. Gabi na po, nandun sa may pwesto, yung poste na bilog ng malaki. Opo ako doon. Si Pepe nakakita ko doon sa may kabila. Yung kabilang bus doon. Nakaupo, akala ko pasahero. Wala, pasahero. Ngayon, tagal noon, tagal. Ang tagal, hindi pa rin naalis eh. Nag-aalis na yung mga jeep. Andun pa rin siya. Hanggang
Hanggang sa lapitan niya ito at napagtantong pipi pala ito. Wala mang lumabas na salita mula sa bata. Batid niya, naligaw si Boy. Si Jaime, kahit na pilit na lang niyang pinagkakasya ang kakarampot niyang kita para sa kanyang mag-iina, bukas palad pa rin niyang tinanggap ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Kung meron ako siya. Kung wala ako, wala. Kasi alam naman niya, kagador lang ako eh. Kung minsan walang kita, minsan wala. Eh, meron din ako pamilya. At maging ang asawa niyang si Lani na may katarata, maluwag din sa kanyang kalooban na tulungan si Boy. So may pagkain kaming kinakain. Talagang hindi ko siya nakakalimutan. Mapaumaga, tanghali, gabi. Sabi ko sa asawa ko, sige pakain mo. Minsan nga kakainin ko na lang. Bibigay ko pa sa kanya. Kawawa rin eh. Ang buhay niya, parang yung aso. Kung sa may pagkain mo siya, nakikita ko sa basura niya, kakalay-kay. Hanggang pa makakain. Paano yung aso? Nagabang kami. Nagabang kami na mabubuhat para kami meron pang gastos ba. Yeah. Nagagawa lang, gabi na naman. Kasakasama ni Jaime sa kanyang pagkakargador si Boy. Pag kami nakita, ba? Uy mo wag mo Nakapako ang kanilang paningin sa mga sasakyang dumarating, umaasa sa mga iluluwa nitong mga pasahero. Pero hindi sa lahat ng oras may pera silang naiuuwi. Agawan din daw kasi ng pasahero ang sistema sa kanilang trabaho. Tukay niya, kaya sinagbuhat. Tukay niya. Kaya hindi namin pinipagkunin yun eh. Kapag-awaya pa namin. Kaya kapag butas ang bulsa, napipilitan daw si Boy na manghingi ng pera. Ang kakarampot na limos, pantawid sa araw-araw niyang pangangailangan. Hindi na raw kailangan pang malinaw na makita ni Lani ang paghihirap ng damdamin ni Boy para mabatid niya ang kalungkutan niya ngayong malayo siya sa kanyang pamilya. Kahit wala akong paningin, nararamdaman ko kasi minsan tahimik siya, nandun siya sa misulo. Minsan kakapain ko, sino yung nandyan? Sabi na ko maliit, si Pipe. Pero alam ng mag-asawa na may mas nararapat pang paglagyan ang bata. Kasi gusto ko lang, mapaigi siya. Kasi kawawa lang dito eh. Kawawa lang. Lagi na siya ako eh. Mga inaapi ng mga balis ng bata, ibang tao. Mga rugby boy, siyang inaaway siya. Naawa rin po kasi po siya nga walang nanay, walang tatay. Ako po may nanay, may tatay. Tsaka po lagi ko po katabi nanay, tatay ko. Oh, yun. Kaso nga, hindi naman makapagsalita siya. Parang gusto meron siyang sabihin na gusto umuwi. Hindi nga makapagsalita dahil pipi nga. Kaya ang tangi nilang dasal, kusang lumapit na sana ang swerte sa bata. At tila hindi naman nagbingi-bingihan ang langit. Ang pagtambay ni Boy sa kalsada, naging daan para madinig ang mga bulong niyang panalangin. Sa tingin ko, gusto niya talagang tumira sa isang tahanan. Gusto niyang bumalik siguro kung saan man siya. Si Corazon, isang taong simbahan, kusang loob na tumulong para ipapanawagan sa aming programa ang larawan ng bata. Malaman ko sa hipag ko yung telephone ng GMA, tinanong ko yung address ng GMA, and then para maging sigurado kasi malayo pinakunan ko siya ng litrato sa studio. Tapos tsaka ko kinilakip ko sa sulat ko yung kanyang litrato. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Boy, 12 years old, Pipi, sinasabing taga Binyan, Laguna. Matapos maipalabas ang litrato ni Boy sa aming palatuntunan, isang ina ang dali-dali sa aming nakipag-ugnayan. Si Marites, siya raw ang ina ng bata. Ralph o Butchukoy raw ang tunay nitong pangalan. Pipi rin siya, hindi rin siya makapagsalita. Nasasaktan din ako sa nangyari sa kanya. Pero nung gagawin ko na hindi rin siya nakita eh. Ang tinutukoy nga kayang Butchukoy ni Marites at si Boy Pipi ay iisa. Ang katanungang ito, masasagot lang ng tadhana. Sana'y muli
susunod. Mas maganda na lang siguro kung namatay siya para alam ko kung maganda ang ano niya. Pero kung ganyan nawawala siya, hindi panatag ang kalooban ko. Para akong namatayan ng isang anak. Uy, ma! Ma! Ano ka? Sana'y muli ka. Paano kung nawawala ka pero pipi ka at walang kakayahang magsalita? Paano mo sasabihin kung saan ka nakatira? Tadhana na nga lang ba ang magtatakda kung ikay makakauwi pa? Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Boy, 12 years old, Pipi, sinasabing taga Binyan, Laguna. Pagkalabas sa ere ng larawang ito, agad na nakipag-ugnayan sa amin ang nagpakilalang nanay ni Boy Pipi, si Marites, at Butchukoy daw ang tunay na pangalan ng kanyang anak. Ang tinutukoy nga kayang Butchukoy ni Marites at si Boy Pipi ay iisa. Ayon pa sa kanya, Lola's Boy raw si Butchukoy. Ito na kasi ang nagpalaki sa kanya at madalang pa sa patak ng ulan kung magkita silang mag-ina. Nung sinilang ko siya, nanay ko talaga ang nag-aruga. Kasi 19 years old ko lang siya. 19 years old, anak ko na siya. Ngayon sila ang nagpalaki. Kaya noong January 31 ng taong kasalukuyan, inihabilin ng kanyang lola si Butchukoy sa kanyang ina. May sariling lakad daw kasi si Lola Magdalena. At dahil hindi sanay si Butchukoy sa kanyang ina, nagpumiglas daw ito at walang tigil sa kakaatungal. Sabi ko, tumigil ka. Sabi niya, mama ho, napapa ho. Sabi niya, uwi daw siya kay lola niya. Sabi ko, hindi, kukunin ka ni lola mo. At tila hindi sapat ang mga salitang ito para manatili sa kanyang bahay ang kanyang anak. Nakaidlip ako. Mga 4:30, paggising ko, wala na siya, hinanap ko siya. Ayon kay Marites, muntik na siyang panawan ng ulirat nung nawala si Butchukoy. Nadoble kasi ang kanilang pag-aalala, lalo pat may kapansanan sa pagsasalita at pandinig ang kanyang anak. Mas maganda na lang siguro kung namatay siya para alam ko kung maganda ang ano niya. Pero kung ganyan nawawala siya, hindi panatag ang kalooban ko. Para akong namatayan ng isang anak. Ang ama naman ni Butchukoy na si Epifanio, pilit na kinikimkim ang hapdi ng pangungulila. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang lumaking walang kinagis ng mga magulang. Lumaki kasi kung malayo sa magulang. Eight years old pa lang ako, patay na tatay ko eh. Papa Jesus, sana po maita na po namin si Kuya Butchok at sana po wala pong masamang nangyari sa kanya. Pati ang mga kapatid ni Butchukoy, nagdurugo ang puso sa pagkawala ng kanilang kuya. Siyempre, hinahanap din siya na saan na kaya ngayon si Butchukoy. Kumakain kaya si Kuya? Saan kaya si Kuya natutulog? Tayo natutulog dito, si Kuya nasa lansangan. Kung alam lang siguro niyang nagaganap na sa kanyang anak ang lahat ng kanilang kinatatakutan, malamang kulang pa ang lahat ng kanyang pag-aalala bilang isang ina. Puro kalokohan lang ang matututunan mo rito. Sa magulang mo, may kinabukasan ka rito, wala. Hindi man niya masabi-sabi ang kanyang nadarama. Bakas pa rin sa mukha ni Butchukoy ang abot-abot niyang pasasalamat, lalo na sa mga taong hindi siya itinuring na iba. Pero tila hinahadlangan pa ng pagkakataon ang napipinto nilang pagkikita. Wala kasing hinto ang ulan nung gabing yun at eksakto pang nag-brown out. Balak na sana naming ipagpabukas na lang ang kanilang pagkikita dahil delikado ang banta ng panahon. Pero si Marites, hindi natinag. Wala namang basta importante makita ko yung bata. Kasi total, andito na rin. Kailan tuloy-tuloy na lang para Ang hindi niya alam, hindi na niya kailangan pang bumiyahe papuntang Laguna. Dahil ang hinahanap niyang anak, heto, paparating na.
Na, ayan o. Kuya Butchok. Rek, andyan si Kuya Butchok, Rek. Ano? Kumakain ka? Hindi. Busog ka, busog. Kain ka. So ngayon po, siya nung nasa Laguna, bali pansamantalang kinupkup po siya ng isang kargador doon kasama ng pamilya niya. Ikwinento ng aming staff kung paano at saan napulot ang bata. Sinasama ng nanay ko sa Laguna. Pupunta sila doon sa anak ng stepfather ko. Sinasama ito, sumasakay sila ng bus papuntang Laguna. Sa tansya ni Marites, malamang daw na nung umalis sa kanyang bahay si Butchukoy, dumiretso ito sa malapit na istasyon ng bus sa kanila. Dito raw kasi sumasakay si Butchukoy at ang kanyang lola sa tuwing bumibisita sila ng Laguna. Maaring hindi na nahintay pa ni Butchukoy ang pagbabalik ng pinakamamahal niyang lola, kaya ito'y kanyang sinundan. Hanggang sa nakarating na nga ito sa bus station sa Binyan. Dahil sa naganap, pipilitin daw ni Marites na mabawi ang lahat ng mga sandaling hindi sila magkasamang mag-ina. Samantala, ang mga kapatid naman ni Butchukoy, ninanamnam ang bawat sandali ng kanilang muling pagkikita. Pero halata sa kilos ni Butchukoy na hindi pa siya ganap na masaya. Tila may hinahanap pa siyang iba, ang kanyang paboritong Lola Magdalena. Inapit ni tatay. Papa, Ito ma. masaya ka, masaya. Balik ikaw rito, bumalik. Balik, tapos punta ikaw doon kay Lula. Oh. Hindi alintana ng mag-ina ang lakas ng ulan at panganib sa daan. Agad kaming dumiretso sa bahay ng kanyang lola. Uy, ma! Ma! Ano ka? Si Lola Magdalena nabigla sa hindi inaasahang sorpresa. Sir, ano na si Butchok? Ilang minuto muna ang lumipas bago tuluyang nanumbalik ang ulirat ng matanda. Kanina lang. Oo. Sino kasama niyo? Salamat sa Diyos. Dinidig din ang Panginoon na lagi ko na makita ko itong bata na ito. Maaga raw na birthday gift para sa lolo ni Butchukoy ang kanyang pagbabalik. Hari naman sanang dumating ka-81 ko kasi sa 31 ng August. Ang pinaka-birthday gift sa akin. Wala akong handa, katural na wala akong handa. Ito man lamang ang apo ko. Tahimik at wala halos ingay ang mundong ginagalawan ni Boy o ni Butchukoy. Pero ngayon, tiyak na nag-iingay at nagdiriwang ang kanyang kalooban dahil lubos-lubos ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya. Maibalik lang siya sa kanyang pamilya.
mayroon akong pangako sa Panginoon na maglilingkod ako sa Kanya. Itutuloy ko ang paglilingkod ko kasi nangako talaga ako pag nakita ko yung apo ko. Linggo-linggo ako talaga magsisimba. May papangako ko sa kanya na yung pag ako umaalis, isasama ko siya. Isang buwan na halos ang nagdaan mula nung naglaho na parang bula ang anak ng Muslim na si Arapia, si Jordan. Dahil sa nangyari, nayanig ang kanyang pananalig kay Allah. Pero tila sinusubukan lang pala siya. Ito ang mundo ni Jimmy, tinatayang 5 taong gulang. Sa kanyang paningin, ito'y isang kakaibang mundo na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong eksperto. Magulo, malikot at ang lahat ng bagay, tila sa kanya lamang umiikot. Dahil si Jimmy, merong autism. Mapapaisip ka tuloy kung tila iba nga ang ginagalawan niyang planeta. Ramdam kaya niyang isang buwan nang wala sa kanyang piling ang kanyang mga magulang. Nakita namin yung bata, na-found out namin na autistic siya. Hindi siya makapagsalita, hindi siya maka-identify sa sarili niya. At anong gawin mo sa kanya, nakaganon lang. As wala talaga. Kwento ni Emma, kapansin-pansin daw ang kakatwang kilos ni Jimmy nung una itong dalhin sa Reception and Action Center o RAC sa Quezon City. Dahil bukod daw sa nahihirapan silang humugot ng mga mahalagang impormasyon sa bata, para raw itong kiti-kiti na hindi mapakali. Nang dumating siya dito, ikot na siya ng ikot. Tingnan niya lahat kung ano, pasok siya doon sa isang kwarto, punta sa isang kwarto. May sarili siyang mundo. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Basta ang importante sa kanya, naglalaro siya, ganun ang ginagawa niya. Wala siyang pakialam. Isang kapitan ng barangay ang nagdala kay Jimmy sa RAC. Kasang kwento kasi ni kapitan sa amin, nakita daw nila sa lugar doon na naglalakad. Doon banda sa kanila sa barangay Don Manuel. So nakita nga daw nila, kinuha nila dinala sa barangay. Nung lumipas ang mga araw at wala pa rin kumukuha o naghahanap man lang sa bata, inihatid na nila ito sa tanggapan ng RAC upang ito ang kanyang maging pansamantalang tirahan. Pero tuwang-tuwa kami sa kanya yung dinala dahil ang kinis-kinis ng balat niya, ang puti niya. Meron din daw itong balat sa kanan niyang kilay. Maliban dito, wala na silang iba pang pagkakakilanlan, kaya nagkusa na rin silang bigyan ito ng pangalan. Ang first name ng kapitan sa barangay Don Manuel, Jimmy. So ang Manuel, kinuha namin doon sa barangay Don Manuel para ma-identify lang namin yung bata. Ganun. At ituring man ng iba na hindi pangkaraniwan ang takbo ng isipan ni Jimmy, ang ipinadarama naman niyang pagpapahalaga sa mga kumalinga sa kanya, hindi naiiba. Tapos pagdating mo sa umaga, hawakan niya ang kamay mo, ilagay niya dito, halikan niya, i-embrace ka niya. Alam niya naman na mahal siya. So talaga sa mga autistic child, kailangan ng talaga special attention para sa kanila. Kung paanong nakakalito ang mundo ni Jimmy, mas nakakalito at nakakahilo ang inog ng mundo ngayon ni Arapia, isa sa mga kapatid nating Muslim. Wala kasi siyang kaide-ideya kung saang lupalop napunta ang kanyang anak na si Jordan, 6 years old. Magmula nang nawala yung talagang walang tigil ng pag-iyak, naranasan ko na ano-ano masakit na naranasan ko, pero pinakamasakit talaga yung anak ko na nawawala. Yun talaga. Kahit anong sakit na natitis ko, pero yung anak ko hindi. Pang-anim sa 9 na magkakapatid si Jordan at espesyal kung ituring siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang kapansanan. Pag naglalaro siya, siya lang. Yung parang siya lang talaga. Wala siyang ibang nilalaro kung hindi ang sarili niya. Minsan tumatawa. Siya lang. Kasi parang may sariling mundo siya. May sariling pag-isip na siya lang nakakala. At sa pagkawala ng anak, labis na kinakain ng takot at pag-aalala si Arapia sa pagdaan ng mga araw. Nangyari ito, nagtitinda po kami dito ng isda. Tapos yung anak ko dito nagtatalon sa sidecar ng yung bayaw ko dito. Ito ang uli kong nakita yung anak ko.
Hindi raw inakala ni Arapia na sa ganitong paraan susubukin ni Allah ang kanyang katatagan. Kasi nang umaga na yun, pinapakain ko na sila. Lumabas na ako kasi nagtitinda kami ng mga isda. Yung gaso na yun, may bumili sa akin. Yung anak ko naman nandun sa sidecar na nagtatalon doon. Dahil abala sa pagbibenta, sandaling nalingat si Arapia. Hindi ko pa nalagay sa plastic yung bumili sa akin ng isda. Nakita ko yung anak wala doon. Kaya tinawag ko yung asawa ko. Sabi ko yung bata baka nakalabas sa may gate. Yun, sinundan niya. Hindi nakita. At yun na ang simula ng bangungot ng kahit na sinong ina, Muslim man o Kristiyano. Kahit umulan, umaraw, hinahanap ko pa rin ang anak ko dahil kahit wala akong sabi ko, kahit wala akong kayaman, basta lang yung mga anak ko buo. Lahat ko nakikita. Bukod sa pananalig kay Allah, sa nag-iisang larawan na ito ni Jordan na lamang humuhugot ng kanyang lakas si Arapia. Kaya't malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga palatandaan sa bata. Nagmana sa akin sa mukha pa, parang pabilog. Yung mata niya, medyo malaki na maano dito. Yung pilak na mata niya, mahaba pang ganun. Tapos yung nilong niya, talagang mataas. Tapos yung mga niya, itong mga kamay niya nagmana sa akin, mahaba. Lahat niya talaga yung pinanganak talaga parang may dito. Tinawag yung pangalan niya Jordan kahit saan talaga umuwi. Kahit mukhang delubyo ang aming sasagupain nung araw na yon dahil sa sama ng panahon, nagpasya pa rin kaming samahan sa paghahanap sina Arapia. Isang bata kasi ang nasa aming isipan na mukhang tumutugma sa mga paglalarawan ni Arapia. At ang batang yon ang sasadyain namin ngayon. Habang bumabiyahe, ibinulalas ni Arapia sa amin ang isang lihim. Sa Muslim ball sa amin yung mga hula-hula. Kasi pinagbabol talaga sa amin yun. Wala tayong magawa dahil talagang gusto-gusto kung makuha ko yung anak ko. Kung matonton ko kung saan naman siya. Kung saan ako nakapuntang mangungula, pinapahula ko yung anak ko. Pero sa huli, si Allah pa rin daw ang kanyang takbuhan. Pag bukas ang loob mo na humingi ka sa kanya ng tulong, talagang binibigay niya sa iyo. Dito matatagpuan ang batang sa hula namin ay ang nawawalang anak ni Arapia na si Jordan, ang batang si Jimmy ng RAC. Nung mga oras na yon, inabutan ng aming grupo na abala ito sa paglalaro. Pagdating ng RAC, kahit nilalamig na ang dalawa dulot ng panahon, pinainit naman ng kanilang pag-asa ang mag-asawa. Sana nandyan yung anak ko. Jordan! Ano tunang naman mo? Salamat! Ya Allah ko, Ya Rahman, Ya Rahim. Aduh, pinaniginan. Ya Allah, yang bagi duka sup, yang mangnya kerja. Ya Allah ko. Aduh, tunang naman mo. Ay, salamat, Panginoon Diyos ko. At mukhang tama nga ang aming hula. Ang mga ngiti sa labi ni Jordan at ang mga luha sa pisngi ni Arapia. Senyales na gising na sila mula sa bangungot na halos isang buwan na nilang pinagdurusahan. Ang ugali niya kapag makalabas, tumatakbo yan. Ang ginagawa ko na naman, kahit kung saan pumupunta, pinupuntahan ko yan, sinusundan ko. Kasi alam ko na iba to sa mga anak ko, sabi ko baka mawala to eh. Kaya nga ako umiyak dahil yung
Lahat sila mas mahal ko to dahil may kulang. At bago tuluyang lisanin ni Jordan ang pansamantala niyang naging tirahan, isang payo ang ibinigay kina Arapia ng isa sa mga tumayong ina ng bata. Kasi nga yung anak niyo, una-una, siyempre nga pagkukunan niyo ng attention, iba sa mga ibang anak niyo, no? So, maaari siguro magpagawa kayo ng ID na lagi sana nakasabit sa kanya o kaya ilagay mo nakalagay sa damit niya, nandun yung pangalan niya, pangalan niyo, nanay, pangalan ng tatay, o kaya kung may contact number kayo, ilagay niyo. Sandali mang tumigil ang ikot ng mundo ni Arapia sa pagkawala ng kanyang anak na si Jordan, isang leksyon naman daw ang kanyang natutunan na sa mundo ng kanyang anak na si Jordan, iba yung atensyon at pag-iingat ang kailangan. Sa pako o pako raw nakatira ang nawawalang si Dodong. Pero dahil may kakulangan siya sa pag-iisip, hindi niya matukoy kung saang pako o pako siya nagmula. Bukod kasi sa pako sa Maynila, marami pa palang lugar dito sa Pilipinas na pako rin ang pangalan. Saan kaya sa mga ito ang tunay niyang tahanan? Ang bakanting loting ito ang tambayan at palaruan ni Dodong, tinatayang 14 anyos. At ang kanyang tahanan sa nakalipas na 5 buwan, ang munisipyo ng Malvar, Batangas. Kung iisipin yung big time si Dodong at anak siya ng mayor, nagkakamali kayo. Pansamantala lang siyang kinukup-kup dito habang wala pang nakakaalam kung sino at nasaan ang kanyang mga magulang. Habang si Dodong, isang pangalan lang ang binabanggit na tumutukoy sa lugar na kanyang pinagmulan. Ayun o. Ano yun? Yun, yung kahoy na malaki. Oh, Ganun. anong meron dun? Ganyan eh, sa pako. Sa pako, sa lawa. May ganyan sa inyo. Kung kakausapin siya, tsambahan kung makakakuha ka ng matinong sagot. Si Dodong kasi may kapansanan sa pag-iisip. Kasi medyo parang indifferent yung behavior niya, dinala namin sa mental. February yon. Mentally retardation lang ang finding sa kanya. Nitong nagdaang Pebrero, dinala raw si Dodong sa munisipyo ng isang barangay tanod. Natagpuan daw kasi itong nag-iisang pagala-gala sa highway ng Malvar sa Batangas. Ayon kay Dodong, sumakay lang siya ng isang truck. Ang sumunod na lang niyang nalaman, naliligaw na pala siya. Nung tinangkang alamin ng mga opisyal kung saan siya nanggaling, wala silang makuhang malinaw na mga sagot. Hanggang ngayon, karaniwang eksena pa rin dito sa munisipyo na inuusisa si Dodong ng mga tao kung saan ang kanyang tirahan. Hanggang anong grade ang iyong pinasok nung nandun ka pa sa inyo? Anong grade ka? Grade 2, grade 3, grade 1? 10. Grade 10? Anong trabaho ang tatay mo? Ha? Anong trabaho? Yun. Piyon? Para malaman natin kung saan ka namin ihahatid. Bakit lang? Saan? Pako. Ayon sa pagkakatanda ni Dodong, Japeth ang pangalan ng kanyang ama. Nagtatrabaho raw ito sa isang pagawaan ng bihon. At kung minsan naman nagmamaneho ng pedicab. Meron din daw itong bigote. Samantala, Mayang naman daw ang tawag niya sa kanyang ina na isang labandera. At kung tanungin kung saan sila nakatira, Pako, ang lugar na paulit-ulit niyang sinasabi. Dito, may lawa din daw na malapit sa kanila. Nalito sina Eva Evangelio, head ng DSWD ng Malvar, Batangas, sa binanggit na lugar ni Dodong. Marami raw kasing lugar na Pako ang pangalan. Ang intindi nga namin nung una ay bako. Sabi, yung intindi naman ng iba, pako. Pako. Nanonood kami one time ng TV, parang ang Bicol, parang yung isang naglaro doon sa isang game show, taga Pako, Bicol. Tawag din kami sa Bicol. Wala din. Tapos, ito nga, sana sa Pako, Maynila. Pero isang bagay ang sigurado sila, hindi mawaglit-waglit sa isipan ni Dodong ang kanyang mga magulang. Siya si Kuya Ray Torres, siya ang best friend niya dito. Lagi sila magkasama pag nandito.
Tsaka kamukha daw niya na ng kanyang tatay eh. Marunong ka pa sumayaw. Masayaw mo yan. Marunong ka sumayaw. Gusto mo pakitaan sila ng sayaw, yung sayaw mo. Bago yung huli, yung... Yeah. Nga. Sige, 1, 2, 3. Ready? Ready, sige. Di, para malaman ng very good ka na. Sige. Yan. Yan. Sige. Yan. Okay. Yun. Dito rin siya tumutulog, nilalatagan lang namin siya ng folding bed. Basta pag pinahiga na namin siya, hanggang umaga na yun, tutulog na lang siya. Tapos bukas na naman, gano'n na naman. Ang kulungan para sa ilan ang itinuturing naman ni Dodong na pangalawang tahanan. Para hindi ka mahulog, ha? Dito siya natutulog, Nakumot mo. nanonood ng TV, at naglalaro. Wiling-wili na raw si Dodong sa pamamalagi niya rito, pero kung maigi mo lang siyang oobserbahan, mapapansin mo raw ang pagnanais na niyang makauwi. Ito yung ginagamit namin sa sasakyan, puntang munisipyo. Pagka, halimbawa, sinakay namin siya dito, si Dodong, palaging makikita ang ngiti sa kanyang mga mukha. So parang siyang nag-iisip, saan kaya ako dadalhin? Parang ganun ang kanyang nasa isip, uuwi na kaya ako? Dahil nga bukang bibig ni Dodong na sa Paco siya nakatira, 2 lugar na Paco ang pangalan ng aming pinagpilian. Ang Paco sa Gubat sa Sorsogon at ang Paco sa Maynila. Ngunit ayon pa rin kay Dodong, malapit daw ang lugar nila sa Lawa at sa isang pagawaan ng bihon. Sa kasamaang palad, ni isa man sa mga nabanggit na lugar, wala ng mga karagdagang deskripsyon. Hanggang sa maalala ng isa naming researcher ang isang lugar na Paco rin pala ang pangalan. At nung minsang nadaan daw siya rito, umagaw ng kanyang atensyon ang mga nakabilad na bihon sa labasan. Ang tinutukoy niya ang lugar ng Paco sa Obando, Bulacan. At ito na nga ang napagdesisyonan naming magiging sentro ng aming paghahanap. Magbabait ka. Salamat ka! Salamat, makita mo na yung nanay mo. Okay. Hindi man tiyak ang patutunguhan, tila handa na si Dodong na magpaalam sa mga nag-aruga sa kanya at umuwi na sa tunay niyang mga magulang. Dahil sa araw na ito, magbabakas sakali kaming ibalik siya sa lugar na pinaka-tumugma sa kanyang mga paglalarawan. Ito ang Barangay Paco sa Obando, Bulacan. Kapag masungit ang panahon at kung tiyempo pang high tide, pihadong panay tubig baha lang ang iyong makikita. Tila normal na nga yata sa mga residente ang maglublob maski sa gaano pa kalalim ang baha. At pagdating ni Dodong dito sa Paco, nakilala niya agad ang tinutukoy niyang lawa na malapit sa kanila. Pero ito nadadaanan dito. Dadaan ka dito? Dito ko tuman yun eh. Dito ka tumaan. Dito daw siya tumaan. Agad naming sinadyang barangay hall ng Paco para humingi ng tulong. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon din po. Ma'am, DSWD po sa Malbar. Kailangan niyo po siya? Siya po kayo si Nixon Sanda, yung taga-Palapali po. Eh, pagkakala ko po yung nanay niya si Ami Salada. Ami Salada? Si Kamiyang, kung tawagin po dito. Tama? Kasi ang sinasabi niya, ang tatay daw niya si Japper. Japper Salada. Yung nagbibihonero po ba ang tatay? Ayun, yun. Nagbibihon daw. Tapos yung nanay niya ay Naglalaba daw. labandera. Ayan. Ang tatay niya. Ang tatay niya gumagawa. Pag ganito, nagtatrike po yata ang tatay niya. Nagtatrike ba? Totoo nga ang sinasabi ng taga-barangay. Narito't aming inabutan si Mang Japeth na pumapasada. At tumpak din ang sinabi ni Dodong, may bigote nga ang kanyang ama. Naikwento sa amin ni Mang Japeth, nawawala nga ang anak niyang nagngangalang Dodong. Yun naman, mawala, lilitaw. Pero itong huli na, hindi na nakauwi. Di rin daw kalakihan ang kita sa paggawaan ng bihon, kaya naman pati pagmamaneho ng sidecar, pinasok na rin niya. Sa pagpapadyak kasi ng kanyang mga paa, nakaasa ang kanyang pamilya. Ngunit dahil pati asawa niya ay tumatanggap ng labada,
hirap sila sa pagtutok sa pagbabantay kay Dodong. Ang kanilang suspetsa, malamang habang pareho silang abala sa kani-kanilang mga trabaho, naisipan na lang ng anak nilang si Dodong na sumabit sa isang truck. Kalimitan kasing may mga dumadaang truck sa kanilang lugar. Maaring sa isip ni Dodong, isa lamang itong laro. Wala siyang kamuang-muang, na-meet siya na pala ito para malayo siya sa kanyang pamilya. Kaya naman si Aling Ami, lagi na lang balisa. Umiiyak ako. Noong unang yun, hindi ako nakakatulog. Kinakabahan nga ako. Kasi hindi ko po alam kung buhay siyang dadalihin o patay. Ayan, 5 lang dapat yan sila. Tapos pag nabigay ako ng plato, ganyan lang yan. Ganyan. Yung bunso ko yan. Sabi niya, sobrang plato natin mama, darating si Dodong. Sabi niya ng ganyan. Kaya, sagot naman ng mga ate, oo nga. Ay, 5 lang dapat yan, tapos nasusobrahan pagka naghahain. Dodong, gusto kong uwi ka na rito. Sana hindi ka na pagala-gala pa. Hindi inalintana ni Namang Japeth at Aling Ami ang malalim ng gabi. Ang masungit na panahon at ang gatuhod na baha. Agad kaming bumalik sa barangay upang puntahan si Dodong. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras na pagbabiyahe sa baha at malubak na kalsada, tila makikisabay na sila sa pag-iyak ng kalangitan. Dong, kilala mo ako, Dong? Kilala mo ako? Oo, nasaan si Papa mo? Saan si Papa mo? Tingnan mo. Nasaan si Papa mo? Saan ka ba nakarating? Batangas po yata yung narating. Batangas ka nakarating? Ito po yung mga nakapulot sa kanya yung DSWD po ng Batangas. Kasama rin po natin. Tsaka yung mga kapulisan sa aming barangay. Salamat po sa inyo. Salamat. Namiss mo ako. Ha? Dapat hindi ka na umuwi. Ha? Alam po po eh. Gusto. Hindi ka na aalis. Pag umuwi ka sa atin, huwag ka nang umalis, ha? Walang pabrika. Ha? Walang pabrika. Walang gawa ang pabrika. Laro lang ako doon. Ha? Laro. Laro ka. Pag maglaro ka, huwag kang umalis. At huwag kang sumakay na sumakay dahil kung saan ka nakakarating. Natagpuan na may uli yung bata. Huwag ka na umalis. Ha? Huwag ka na umalis. Mahal ko to, anak ko to eh. Hindi man lubos na masabi ni Dodong ang kasalukuyan niyang nararamdaman, sapat nang naipadama niya ang kanyang kaligayahan sa higpit ng yakap niya sa kanyang mga magulang. Dahil ngayon, hindi na siya muling titira pa sa munisipyo at sa presinto, kundi sa sarili na nilang tahanan. Sa ating buhay, hindi maubos-ubos ang mga unos, parang bagyong paulit-ulit na darating, kaya't kinakailangang paghandaan. Salantahin man tayo ng mga problema, bumangon pa rin at ituloy ang laban. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.